Magandang araw, class! Sa muli ay narito na naman tayo para sa mga panibagong kaalaman. Ako ang inyong guro sa Filipino, Binibining Laika Basanyas. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa alamat, mga bahagi nito at mga elemento. So, para sa ating unang markahan sa unang aralin tungkol sa alamat, ating aalamin ano nga ba ang alamat. Ang alamat ay isang aktang pampanitikan na lumaganap sa panahon ng mga katutubo. Nakuha mula sa mga saring dila ng mga matatanda at ito rin ay mga kwentong tungkol sa pinagmula ng mga bagay, tao, lunan o pangyayari. Ito ay mga kwentong katahang isip lamang at ang pangunahing layunin ay ang magbigay aliw sa mga mambabasa o magbigay ng karunungan sa kung paano nga ba nagpasimula ang mga bagay-bagay, mga tao o mga lunan o pangyayari. So, tumako tayo sa mga katangian ng alamat. Ano nga bang mga katangian ng tinatawag nating alamat? Nangingibabaw sa alamat ang mga di makatotohanang pangyayari. Kagaya nga ng sinabi ko, ito ay isang mga kwentong likhang isip lamang na nagpapaikting upang maging kapanapanabik ang kwento na nakapaloob dito. Gayon din sa tulong ng mga di makatotohanang pangyayari, nabubuo ang mga pinagmulan ng mga bagay-bagay. Alam naman natin na kapag nagsusulat tayo ng isang kwento o nagbabasa tayo ng mga kwento ay lumalayag ang ating isipan. Gumagana ang ating mga imahinasyon. Nagkakaroon tayo ng mga kaisipan kahit na mga hindi makatotohanan upang ayun nga sa layunin na magbigay ng aliw sa ating mambabasa. Dumako naman tayo sa mga bahagi ng alamat. Tayo ay may tatlong bahagi sa ating alamat. Ang una ay ang simula, pangalawa ay ang gitna at pangatlo ay ang wakas. At atin itong tatalakayin pa isa-isa sa umagang ito. Una ay ang simula na bahagi. So, ano nga ba yung makikita natin sa simula? Anong mga nilalaman nito? So, sa simula, class, naglalarawan ng mga tauhan ng kwento. So, dito natin makikilala ang mga karakter, mga katangian nila, mga personalidad. Sunod ay sino-sinong gumaganap sa kwento at ano ang papel na kanilang ginagampanan. Iyan nga, yung papel na ginagampanan. Sino yung bida, yung kontrabida, o yung mga extra na mga karakter. Maging ang tagpuan o lugar at panahon ng pinangyarihan ng insidente ay inilalarawan din sa simula. Ibig sabihin dito rin natin malalaman saan nga ba ginanap yung kwento o ano ang lugar na pinangyarihan ng kwento at ano ang tagpuan sa kwento, ano ang panahong kasalukuyan sa kwento. Nilalarawan dito sa simula. So ito yung makikita natin sa simula. Sunod ay ang gitna. So, sa gitna, kabilang ang saglit na kasiglahan, tunggalian, at kasukdulan ng kwento. Ang saglit na kasiglahan ay naglalahad ng panandali ang pagtatakbo ng mga tauhan. Ang tunggalian naman ay nagsasaad ng pakikipagtunggali o pakikipagsapalaran ng tauhan, samantalang ang kasukdulan ay ang bahaging magsasabi kung nagtagumpay ba o hindi ang tauhan. Ibig sabihin, class, dito sa gitna, dito ang pinakatinatawag nating pinakatuktok ng kwento. Dito natin malalaman ano nga ba ang mga karanasan na kailangang pagdaanan ng isang tauhan at anong mga problema na kailangan niyang lutasin sa katapusan ng kwento. Dito din natin malalaman kung ano ang mga sagabal sa kwento na kailangan pagtagumpayan ng ating tauhan. Sunod ay ang wakas. So, kabilang naman, class, sa wakas ang kakalasan at katapusan ng kwento. Kapag sinabi natin kakalasan at katapusan, dito na malalaman kung napagtagumpayan ba ng mga tauhan ang mga problema o suliranin na kanyang naranasan sa gitnang bahagi ng kwento at dito rin natin malalaman kung ano ang magiging kahinatnan ng kwento. Ito ba ay masaya, malungkot, trahedya at iba pa. So, sunod naman, class, ating tatalakayin ang iba't ibang elemento ng alamat. Maroon tayong 7 elemento ng alamat. Una dito ay ang ating tauhan. Ang tauhan ito ang nagsiganap sa kwento.
at kung ano ang papel na ginagampanan ng bawat isa. Ibig sabihin, ang tauhan ang nagbibigay buhay sa ating kwento. Sila ang gumaganap ng mga karakter, nakikilala natin ang kanilang mga personalidad, kaugalian, at kung anong uri sila ng tauhan. Sila ba ay mga bida, kontrabida, o mga extra na tauhan? Sunod class na elemento ng alamat ay ang tinatawag nating tagpuan. Inilalarawan dito ang lugar na pinangyarihan ng mga aksyon at insidente, gayon din ang panahon kung kailan ito nangyari. Ibig sabihin class, dito sa tagpuan natin malalaman kung saan ginanap ang kwento, anong uri ng klima ang mayroon, anong uri ng lugar ang pinangyarihan, dito sa tagpuan inilalarawan. Sunod class na elemento ay ang saglit na kasiglahan. Ito ay naglalahad ng panandaliang pagtatagpo ng mga tauhang magsasangkot sa suliranin. Dito natin makikilala at malalaman kung ano nga ba ang suliranin na kailang pagdaanan at pagtagumpayan ng ating tauhan. Dito rin natin makikilala ang mga karakter na maaaring tumulong sa ating tauhan o maaaring maging sagabal sa ating tauhan sa kanyang pagkikipagsapalaran. Sa bahaging elemento naman na tunggalian ang ikaapat, ito ang bahaging nagsasaad sa pagkikipagtunggali o pagkikipagsapalaran ng pangunahing tauhan laban sa mga suliraning kakaharapin na minsan ay sa sarili, sa kapwa o sa kalikasan. So dito natin kas malalaman sa tunggalian kung anong uri ng pagkikipaglaban o pagkikipagtunggali ang ikakaharap o harapin ng ating tauhan, pangunahing tauhan. Ito ay ang mga suliranin, maaaring laban sa sarili, maaaring laban sa kanyang kapwa, o maaaring laban sa kanyang kalikasan. Ang sunod na elemento class ay ang tinatawag nating kasukdulan. Ito ang pinakamadulang bahagi kung saan maaaring makamtan ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ng kanyang pagkikipaglaban. Dito natin malalaman class. Ito yung tinatawag natin pinaka-climax ng isang story. At dito sa kasukdulan, ito yung bahagi malalaman na nga natin kung magtatagumpay ba ang ating tauhan o hindi. Ang sunod na elemento class ay ang kakalasan. Ito ang bahagi na nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng takbo ng kwento mula sa maigting na pangyayari hanggang sa kasukdulan. So class, dito sa kakalasan, dito natin malalaman kung magtatagumpay bang tauhan, masosolusyonan ba ang suliranin at problema ang kanyang kinakaharap. Ang pinakahuling elemento naman class ay ang tinatawag nating katapusan. Ito ang bahaging maglalahad na magiging resolusyon ng kwento. Maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Dito natin malalaman ano nga ba ang magiging wakas ng kwento ng isang karakter o ng isang kwento sa kabuuan ng binasa nating alamat. So, iyon ang mga bahagi ng alamat at mga elemento ng alamat. Subalit, bakit nga ba mahalaga na kailangan nating pag-aralan ang alamat? Una, upang higit mong makilala ang pinagmulan at kahalagahan ng pagsulpot ng mga bagay sa iyong kapaligiran. Kahit na sabihin natin ito'y likhang isip lamang, kahit pa paano magkakaroon tayo ng pangunawa, at pag-iisip na maaaring doon nga nagsimula ang mga bagay-bagay sa ating paligid. Pangalawa, nakatutulong ang alamat sa pagpapanatili at pagpapaunlad ng kultura, tradisyon at kaugaliang Pilipino na minana natin bilang isa sa mga matatandang panitikan ng ating lahi, sapagkat ang alamat nga ay mula pa sa ating mga katutubong kwento na nagpasalin-salin mula sa ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyang panahon, at ang alamat rin ay naglalaman ng mga kultura, tradisyon, kaugaliang Pilipino na naglalaman ng mga kwento at aral. At iyon class, ang kabuuan ng ating talakayan sa umagang ito. Muli, tayo ay nagtalakay tungkol sa alamat, mga bahagi ng alamat, mga elemento ng alamat at kahalagahan ng alamat. Ako ang inyong guro sa Filipino, Binibining Laika Basanyas, na palaging nagsasabing ating mahalin ang ating sariling wika at pahalagahan ating ikarangal ang ating pagiging Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig.